susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. Yan po'y isa sa pinaka-popular sa ating tinatawag na banal na misa. Ito ay tinatawag na banal na Eucharistia. Yan po ay tinatawag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa kalangitan, taglay mong katapatan, kailang may di magbabago. Hanggang ngayon ay panatag pa rin dahil sa matapat ka. Sa iyo ang buhay ko, susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, ang sakripisyo sa krus. Thank you, Lord. Inako ni Kristo Jesus ang kanyang paglubusan. Ang salita mo, bakit po? Sapagkat nais ng Panginoon na tayo ay kanya. At tibay at di matitinag hanggang sa kalangitan. Ang taglay mong katapatan, kailan may di magbabago. Hanggang ngayon ay panatag pa rin dahil sa matapat ka. Ako'y iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, thank you, Lord. Aawit ako at magpupuri sa iyo. Ang padadala sa pangamba, isipin po natin na ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao, nagsakripisyo, naghirap sa krus, namatay upang ang ating kamalian dito sa daigdig ay tinubusin niya upang tayo lahat ay maligtas. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tandaan po natin, tayo ay binigyan ng Panginoon ng kanyang. Ang tanging handog ko ay sabihin sa iyo, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Ating Diyos na dakila, sa magandang umaga ang bati ko po sa inyo lahat. Kayo po ay nanonood sa Preaching the Living Word of the Lord dito po sa Kapahayagan TV, katuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita, live on Facebook. Ito po si Brother Ryan Asilero America, at kayo po ay handang maglingkod at tayo po ay patuloy na samahan, ingatan at gabayan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsasipapawid ng Preaching the Living Word of the Lord dito po sa ating Facebook page na Kapahayagan TV. At sa umaga pong ito, tayo po ay manalangin
ng may kababaang loob sa ating dakilang lumikha. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpala at makapangyarihang Diyos ng langit at lupa, sa umagang ito kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa opportunity na ibinigay mo sa bawat isa. Kaya Panginoon, sa oras din po ito, patuloy niyo po kaming samahan sa programa mo, sa Preaching the Living Word of the Lord dito sa Kapahayagan TV. Pagpalain mo rin po ang aming mga kapatid, bagamat sila'y nagpapahinga at sila po'y handang-handa para sa gaganaping Christmas overnight celebration na gaganapin sa Anvil City. Kaya naman Panginoon, ako'y dumudulog at nagpupuri sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Pagpasensya niyo na po mga kapatid, no? Dahil po medyo meron pong ating kapatid na isa nating lingkod ng Diyos na kararating lamang last Tuesday night galing sa Taiwan. So, kumusta na po kayo dyan sa Taiwan? Ano po? Maging ating mga kapatid na patuloy na ginagabayan at sinasamahan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Facebook Live sa Kapahayagan TV Facebook page. At ngayon po ay hindi na po ako magpapatagal sa aking pagninilay ngayong gabi, umaga. At tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pagsasipawid dito sa Kapahayagan TV, sa Preaching the Living Word of the Lord dito po sa Kapahayagan TV ng Facebook Live sa Kapahayagan TV Facebook page, and broadcasted live from Lower Bikutan, Taguig City, Philippines. Ito po si Brother Ambassador America. At tayo po muna ay mag-aaral ng salita ng Panginoon upang tayo magkaroon ng kalakasan at magkaroon ng ating pong babasahin ngayon ay hahanguin natin sa Luke chapter 2 from verse 1 to 20. Luke chapter 2 verses 1 to 20. At ganito po ang nakasaad sa wikang banyaga. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to his hometown to register.
So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. Ayan. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Sabi po sa ating sariling wika, ng panahong yaon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay, at ito'y lalaki. Binalot niya ang lambing ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan.
Sa lupain din yaon ay may mga pastol na nasa parang. Nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaniningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon." At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito, at nagtaka ang lahat sa nakarinig nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay nito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoong Jesus. Ayan. So, mga kapatid, sa pananampalataya, kayo po'y nanonood sa Preaching the Living Word of the Lord sa Kapahayagan TV Facebook page dito sa, at welcome kayo po'y nanonood sa Facebook Live na Kapahayagan TV Facebook page, and this is Preaching the Living Word of the Lord with yours truly, Brother Anasilio Romerica. And our topic is, ito po'y continuation po sa 12 days of Nativity Christmas. At yun po sa dalawang naunang episode na napapanood nyo sa YouTube, sa Kapahayagan TV YouTube channel, meron yung sa unang dalawang episode ng ating programa, bago po ako nagkaroon ng Facebook Live, tinalakay din natin yung unang anim. Doon sa dalawang episode na ito ay pinagnilayan natin itong unang anim sa 12 araw ng pagsilang ng ating Panginoon. Ang una po niyan, God is with us and always among us. Isipin po ninyo mga kapatid,
ang Diyos ay sumasa atin at mananatili kasama natin. Napakadali po para sa atin bilang mga Kristiyano, Katoliko, mainam para sa atin ang makasama natin ang ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pangalawa, inalam natin ang narinig. Inalam natin ang narinig. Alam niyo po, tulad ng kay Maria, nang binati niya ang kanyang pinsang si Elizabeth, yung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth ay nagagalaw. Sa tuwa nang buhat ng marinig ang pagbati ni Maria sa kanya. At ang pangatlo, yan po yung tinatawag na The Magnificat o yung tinatawag na awit ni Maria. Kaya ang pang-apat naman po ay ang pag-unawa ni Jose kung bakit nagdadalang tao si Maria nang wala namang sexual intercourse. Alam niyo po, no sexual intercourse ang nangyari kina Jose at Maria. Subalit natuklasan ni Joseph na nagdadalang tao ang ating inang birheng si Maria. Yan ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang panglima naman po ay tungkol sa kapahayagan ng anghel ng Panginoon tungkol sa pagsilang ng isang mahimalang sanggol na nakahiga sa sabsaban sa Bethlehem. At ang ika-anim ay ang pagpunta ng mga pastol sa dako kung saan isinilang ang ating Panginoong Hesus. At ngayong gabi naman, ngayong umaga naman po ay ating pong sa ating pagpapatuloy sa ating 12 Days of Nativity Christmas 3rd series. Kung hindi po napapanood ng live sa Facebook, ay hopefully kulobin ng Panginoon magte-taping po ko ng episode na ito sa mga susunod na araw. At sa oras na ito, tunghayan natin ang ang third 3 of 12 days of Nativity Christmas. Tunghayan na natin po ito. On the 7th day of Christmas is the shepherds spread the word of God that miracle had happened. Alam niyo po, kung mapabasa natin sa verse 17 hanggang verse 20 ng Luke chapter 2, sabi po rito, kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito, at nagtaka ang lahat nang makarinig sa sinabi ng mga pastol na tanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay.
pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Alam niyo po, kahit ang mga pastol ipinahayag sa kanila ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan na ipinamalita ng anghel patungkol sa sanggol na isinilang sa Bethlehem. Alam niyo po, malaking responsibilidad sa isang pastor sa mga nagbabantay ng tupa ng panahong yon ay ang nahimalang sanggol sa sabsaba. Okay? Tandaan po natin lahat, on the 7th day of Christmas, the shepherds spread the word of God that miracles had happened. Naganap na nga ang naging kalalabasan. Ang ikawalo, on the 8th day of Christmas, the miracle baby boy was baptized and the name is Jesus. Sabi sa verse 21 ng Luke chapter 2, pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ayan. After 8 days, tinuli ang bata ng anghel bago siya pinaglihi. Kaya nga mga kapatid, marahil hindi natin alam bakit pininyagan sa pamamagitan ng circumcision of light. Ayan. At ako naniniwala mga kapatid sa pananampalataya sa pamamagitan ng mensaheng ito, nawa magtanim sa ating kamalayan ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasabuhay ng mensahe ng Diyos, upang sa pamamagitan nito maging kasangkapan ang bawat pagninilay ng salita ng Diyos. At ako naniniwala na sa pamamagitan ng mensaheng ito, bagamat hindi nyo napapanood ang live na ito at napapanood nyo po ang replay broadcast na ito, I hope that every one of you will be blessed. And on the 9th day of Christmas, Jesus was presented by the law. Ayan. Sabi po sa Luke chapter 2 verses 22 to 24, ganito po ang pagkakasabi. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon
sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. Ang naghahandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. So that is why the baby boy Jesus was presented by the law of Moses, the law of the prophets, at kung ano-ano. Ito ay patungkol sa ating Panginoon. At ako'y naniwala, mga kapatid, na sa pamamagitan ng mensaheng ito, naway magbukas sa ating kaangalayan, patuloy tayong pasasaganain at paghihinayan sa ating buhay. Mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, huwag tayong mag-atubiling makiisa at makibahagi sa mensaheng ito upang sa gayon ang ating Panginoon ay nagmamahal sa atin sa pamamagitan ng ating pakikinig at pagsasabuhay ng mensaheng ito. Nawa mabuksan ang ating kamalayan upang sa pamamagitan ng ating pagsama-samang panalangin, lahat po tayo ay kabilang sa mga pinaghaharian. Kaya sa oras na ito, sa susunod na linggo, sa pinakahuling serye ng 12 Days of Nativity Christmas dito sa ating broadcast sa Preaching the Living Word of the Lord, ay patuloy pong samahan, ingatan at gabayan ng ating buhay at makapangyarihang Diyos. Sa susunod na linggo, next week, ang huling serye ng ating pagninilay tungkol sa 12 Days of Nativity Christmas. Praise be the name of Jesus. Purihin ang ating Diyos na buhay. Brethren, alam ko kung patuloy kayong sinamahan ng ating buhay na Diyos sa ating Facebook live broadcast dito po sa Preaching the Living Word of the Lord. At nawa maging kasangkapan tayo sa pagninilay ng mabuting balita at pakikisalamuha sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa oras na ito, naniya ko po kayong manalangin ng may kababaang loob at patuloy tayong samahan ng ating dakilang Diyos. Panginoon, Diyos naming amang nasa langit, nagpapasalamat kami at patuloy mo po kaming nagtitiwala sa iyo. O Diyos, humingi kami ng katawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Kaya Panginoon, maraming salamat po
sa pagpapatawad mo. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Ikaw ay patuloy naming ginagabayan, tinatawag upang kami ay makinig sa iyong aral. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid sa pananampalataya, so hanggang dito muna tayo sa ating Facebook live broadcast ng Preaching the Living Word of the Lord. Praise be the name of Jesus. Tayo po'y umawit ng pagsamba sa buhay, banal at makapangyarihan. Ang puso ko'y inulot sa'yo, nagpapagmamahal at susumamo, paging kapain mo. Ikaw ay mamasdan, magkaig ka at sa'yo ay bulisan. Ang puso ko'y inulot sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging kapain mo. Ikaw ay mamasdan, magkaig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magharita o Diyos, ngayon at kailanman. Praise be the name of Jesus. Wala kaming ibang hihilingin kundi tumulong sa iyo. Ang puso ko'y tulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging laman mo. Ikaw ay mamasdan, magkanig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Bilang katapatan. Oh, hallelujah. Kanta muna tayo sa papuri sa ating Panginoon. Damayan niyo ako mga kakapatid. Praise God. This is Hallelujah. Ruby from Angels Music Lovers. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso
sa aming buhay. Papuri't pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Praise God. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay buti mo talaga, Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. salamat sa Diyos. Praise be the name of the Lord. Oh yes. To God alone be the glory. Praise be the name of Karapat dapat papupurihin sa iyong Oh, we praise and magnify you. Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam sa lahat ng pangyayari po sa mundo. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng
nagbabago, mabuting Diyos na aking nagmamahal. Praise and magnify you, Lord. Oh, we praise you. Pinipili mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway ay magpawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na aking nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na aking nagmamahal. Mabuting Diyos na aking nagmamahal. Mabuting Diyos na aking nagmamahal. Praise in the name of Jesus. Let's just pray. Thank you, Lord God. Thank you for your unstoppable love Para po mga and glory. disasters. All this we ask in the mighty name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Magandang umaga na dito. Sabayan niyo po namin. Pupurihin natin ang ating Panginoon. At ibibigay sa Kanya buhay at puso. Pangantay lahat. Sabayan niyo po. Pag-isip sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng buong hinawa niya. Hindi niya nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos kung Pagdating ko si Jesus, aking Diyos,
mo, kapatid, sa pananampalataya. Ikaw lamang ang susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan mo. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. Ang salita mo, Panginoon, ito'y magpakailanman. Matibay at di matitinag hanggang sa kalangitan. Ang taglay mong katapatan, kailan may di magbabago. Hanggang ngayon ay panatag pa rin dahil sa matapat ka. Ako'y iyo lamang, sa iyo ang buhay ko. Susundin kang tunay, di ka tatalikdan, di kita malilimutan. Ang tanging handog ko ay sabihin sa'yo, thank you, Lord. Ang salita mo, Panginoon,